Iba talaga ang mga idol natin. Palakpakan natin ang tambalang Chailon. Ngayon, kahapon, bukas at magpakailanman. Nek-nek Mga mo! kapatid, ang 4 na oras sila Manong Ted Filon at DJ Chacha. Alright, palakpakan natin sila muli mga kapatid. At kambyo po tayo sa oras na sinasabi ng inyong mga relo. Kung ano ito, kailangan ko bang ihain yan sa inyo? Siyempre, tingin din paminsan-minsan sa baba. At pag nagkamali, abay sorry na lang. Sa gitna ng mga gulo sa ating gobyerno, sa mga walang tigil na bangayan, araw-araw may bago na naman. Wala. Sana po'y makahanap tayo ng inspirasyon. At yan mismo ang pakay ng kwento natin ngayon. Dahil tayo raw ang gumagawa ng ating mga kapalaran. At hindi ito nakaukit na sa mga tala sa kalawakan. Pero may magsasabi na paano raw kung ang iyong tadhana ay nakasulat na? Kung ang buhay mo ay tila may nakahandang script na pala. At ang kailangan mo lang gawin habang nabubuhay ay basahin ito at sundan na lang. Parang boring, di ba? E paano kung medyo ob-ob ka mag-memorize? Paano kung totoong kasabihan na ang pagkatao mo at ang pisikal mong katawan ang siyang magdidikta ng iyong magiging kinabukasan? Character is destiny, sabi ng isang Gregong philosopher. Biology is destiny rin, sabi ng iba. Halimbawa, ang katawan mo na mismo, ano ang mga kayang gawin o hindi kayang gawin ito? Sa mga taong matataas tumalon, sa ilang sports ka pwedeng maging kampiyon. Pwede ka rin bang maging akyat bahay? Baka pwede rin. Pero mataas yung risk mo. Sa mga isinilang naman na may matigas na kamao, paano ka kaya magiging milyonaryong boksingero? Sa mga pinanganak na likas na matigas ang mga mukha, pwede ka bang maging politiko? Sa mga pinanganak naman na mga ganda at mga guwapo, sa mapipili mo bang asawa na siyempre mayaman, pwede ka nang hindi magtrabaho. Ikaw yung sikat na ngayon ah. Hindi, pero hindi lahat ng matatangkad ay nagbabasketball. Gaya rin ng hindi lahat ng matatapang ay nagiging sundalo. Hindi lahat ng nakasalamin at may balbas at bigote ay nag-aartista. Huwag kang magtago sa saya ng Senado. Yung iba rin ay nagtatrabaho sa radyo. Hindi lahat ng naka-wheelchair ay ganap na lumpo at baldado. Pero dahil hindi natin alam ang kabuuhan ng kanilang mga kwento, sa isip natin ay may mga pananaw ng nabubuo. At sa mga puntong ito, tayo ay parang bahagi ng isang husgado. Nalikas ang mapanghusga ang tao sa ayaw man nila at gusto. Ang kasabihan na hindi dapat suriin ang isang aklat dahil lamang sa kanyang pabalat o cover. Gaano ba ito katotoo? Pero hindi ba ang panlabas daw na anyo ang pinaka-misteryoso? Ang katotohanan ba'y matatagpuan sa panlabas sa kanyuan? Mga kapatid, ang sagot dyan ang kwento na mismo nating susundan. Sa araw na ito, araw po ng Miyerkules sa Sana Lourdes, tungkol sa makikilala nating tauhan. Isang binata na may hinaharap
ng magandang kinabukasan. Hanggang isang araw, ito, kawawa naman at pinagkaitan. At sinundan pa ng mas matinding panghuhusga. Kung paano mangyayari yan? Sabihin ko na lang, may kinalaman dyan ang social media. Salamat sa napakalupit ng mundo ng social media na ito. Atin na pong simulan mga kapatid ang ating kwento sa Sana Lord ngayong Miyerkules na pinamagatang sa trono ng lumpo. Sampung segundo na lang sa fourth quarter. Tabla pa rin ang score. Hawak ni Francis de la Cruz ang bola. Francis! 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 Ngayon na! Dalawang bantay ni Francis. Tumira siya sa tres! Pumasok ang tres si Francis de la Cruz. Panalo ang The One University! Bro! Pang-pro basketball ka na talaga! Nakita ko kanina si Coach! Kausap niya yung mga taga-pro league kanina! Baka mamaya lang may magre-recruit na sa'yo! Nako, sana nga magdilang ang hell ka, pare. Francis! Kumpirmado na! Imbitado ka ni Coach Ramirez para sa National Pro Development League tryouts! Bukas ng hapon! Napanood nila ang laro mo at interesado silang kunin ka. Sa tingin ko, formality na lang ang tryouts. Binigay ko ang number mo. I-message nila sa iyo ang time at location. Talaga po. Nako, salamat po, Coach. Pupunta ako bukas sa tryouts. Kuya, nasa biyahe ka na ba papuntang tryouts mo? Oo, kabababa ko lang ng bus. Patawid na papuntang arena kapag nag-go ng pedestrian lane crossing sign. Di ba mamayang alas 3 pa yung tryouts mo? May 3 hours ka pa. Alam ko, pero inagahan ko na para siguradong hindi ako malate. Tsaka gusto ko rin manood ng practice game nila eh. Wow! Ang aga mo masyado pero okay na rin yan. Mag-picture ka pagdating mo dun sa arena ha, tapos send mo sa akin. Para kapag masikat ka na, may pagmamayabang ko before and after picture mo. Oo na. O talaga? Oy, teka, wait lang. Tatawid na ako. Naka-earbuds ako kaso lakas na ulan. Magbubukas muna ako ng payong. Okay, kuya. Ay, grabe, lakas ng ulan. Buti na lang, malaki tong dalaking payong. Kuya! Ano yung tunog na yun? Parang may nagpanggaan. Kuya Francis? Kuya! Oh, gising ka na daw, Francis. Nagpunta ka agad ako nang tawagan ako ng nurse station. Magandang umaga, Mrs. Theo, salamat at ikaw ang doktor ni Francis. Bukod sa inaanak mo siya, ikaw pa ang pinakamagaling na doktor dito. Hindi naman. Sinadya ko talaga kayo dito dahil tumawag ka. Ninong Dok, ano nangyari sa akin? Bakit hindi ko maramdaman ang binti ko? Naging successful ang operation mo, Iho. Pero dahil sa aksidente, nagkaroon ng matinding nerve damage ang lower spine at mga binti mo. Anong ibig mo sabihin? Hindi na ba ako makakalaro? With physical therapy, may chance akong makalakad pa. Pero dahil sa pinsalang tinamo mo sa aksidente, maaaring magkaroon ka ng mobility impairment. Yung tinanong ko kahapon. Makakapaglaro pa ba ako? May mga panahong may mobility impairment ka dahil sa post-traumatic nerve and joint damage mo. Ninong, hindi ko maintindihan. Sige, sa madaling sabi, kahit continuous ang rehab at physical therapy mo, hindi na stable ang paggalaw ng katawan mo. Kaya kailangan mo ng wheelchair sa mga panahong yan. Ninong Dok, hindi pwede to. Anak, Paano mga pangarap ko? Paano na ako maglalaro nito? Mama, hindi pwede to. Hindi ko kaya. Ayoko maging lumpo, Mama. Tulungan mo ako. Hindi pwede to. Kailangan makalaro pa rin ako, Ma. anak, lakasan mo ulo.
ingay ng TV na to! Sinabi ko nang ayoko kayong makita! Sabi ko dapat alisin na tong mga to dito sa sala! Bakit naka-display pa rin? Francis, anong ginagawa mo? Ma, di ba sabi ko, ayoko nang makita mga yan? At bakit nakabukas ang TV? Wala namang nanonood! Nananadya ba kayo? Basketball pa ang palabas! Anak, hindi pa katapusan ng mundo. 6 na buwan na mula ng aksidente. Nakakulong na ang nakabangga sa'yo. Panahon na rin Panahon na para! Para ano? Para ano ba, Ma? Kapag nakulong ba siya, makakalakad ako ulit? Makakapaglaro ba ako ulit, ha? May babalik ba ng pagkakakulong ng drug diver na yun ng mga oportunidad na nawala sa akin? Francis, hindi pa tapos ang buhay mo. Nandito kami para tulungan ka. Ang ninong Teo mo, ako, si Feli. Hindi pa tapos ang lahat. Pero tapos na ang pangarap ko. Lahat na pinaghirapan kong buuin simula pagkabata ko na wala nang ganun-ganun lang. Ano bang silbing mabuhay kung wala naman akong silbi? Lumaban ka, anak. Huwag kang magpatalo sa kalungkutan. Hindi totoong wala kang silbi. Buhay ka! Madali lang sabihin kasi hindi ikaw to, Ma. Hindi kayo nakaupo dito. Buhay nga ako. Pero pakiramdam ko, walang kwenta ang buhay na to. Kuya, wag mo sigawan si Mama. Oo, alam namin nahihirapan ka, pero nahihirapan din kami makita ang ganyan. Pilit ka namin iniintindi, pero hanggang kailan, Kuya? Hanggang kailan? Hanggang maging totoong inutil ka na? Pwede ba lumaban ka? Labanan mo yung pagsiself-pity mo. Tama na ang 6 na buong pagmumukmuk mo, Kuya. Feli, tama na, anak. Hindi, Ma! Kailangan marinig niya ni Kuya Francis. Bumangon ka, Kuya! Bumangon ka at tumayo ka! Bumangon! Tumayo! Ganito ba? Kuya! Bakit ako ba? Bakit nangyari to? Sana namatay na lang ako. Imbis na pinapahirapan ako ng ganito. Sige, isa pang hakbang, Francis, ha? Ayoko na, Ninong Dok. Hirap na ako. Francis, paano ka lalakas niyan kung sumusuko ka na kagad? Sabi ng therapist mo, hindi niyo matapos ang physical therapy session mo dahil ayaw mo raw sumunod sa mga sinasabi niya. Dahil masakit. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya dahil hindi mo sinusubukan, Francis. Labanan mo ang sakit. Patatagin mo ang loob mo dahil kailangan mo yan para lumakas ang katawan mo. Para saan pa? Hindi na rin naman ako makapaglaro ulit. Wala nang silbi ang buhay ko. Nagsasaya lang tayo ng pera at oras dito. Francis, lumabang ka sana para man lang sana sa nanay at kapatid mo na lagi akong kinakausap at tinatanong tungkol sa progress ng therapy mo. Sa paglalaro na lang ba ng basketball nakasalalay ang buhay at pagkatao mo? Paano na lang ang pamilyang nagmamahal at nag-aalala sa'yo? Kaya nga ayoko na magpagamot. Sayang yung perang binabayad para sa gamot ko, para sa facilities dito. Ako sana magpapaganda sa buhay namin. Pero ano nangyari? Wala! Dahil sa isang lasenggo na wala ang pinaghirapan ko. Ay nako, pinaghirapan mo lang ang iniisip mo. Huwag kang manatili sa nakaraan, Francis. Isipin mo pa rin na nagpapasalamat ang nanay mo araw-araw dahil nabuhay ka at kapiling ka pa rin nila. Pero sa ginagawa mo, parang pinapahirapan mo ang sarili mo pati na rin sila. Hindi dahil sa perang binabayad sa pagpapagamot mo, ha? Nahihirapan sila dahil sa ugaling ipinapakita mo. Dahil sa kawalan mo ng pag-asang mabuhay at magsimulang muli. Francis, buhay ka. Kaya sana, mabuhay ka pa rin at lumaban. Kung hindi para sa'yo, para na lang sa kanila. Kung buhay lang ang pinsan ko na tatay mo, naku, madi-disappoint siya sa ginagawa mo.
Nag-reading ang phone mo. Hello? Feli? Kuya, papunta kami ospital. Hindi ba tayo si Mama? Ano? Isang varsity basketball player na napakalaki sana ng potensyal na maging profesional. Yan si Francis. At yan din ang pangarap niya mula pa nung siya'y bata. Bilang estudyante, pagkatapos ng mga klase, ay agad na diretso sa court ang diskarte upang magsanay mula hapon hanggang gabi. Alam niya na matinding ensayo ang sikreto sa tagumpay ng sport na ganito, basketball. Si Michael Jordan ay maraming kapareho naman ang katawan. Marami pa ang mas matatangkad, mas malalaking katawan sa kanya. Pero pagdating sa mga puntos at panalo, palagi niyang napag-iiwanan. Ano ang meron sa isang Michael Jordan? Hanggang isang araw, lahat ng pangarap ni Francis ay natuldukan ng isang humaharurot na sasakyan. At sa kanyang pagkaratay dahil sa nasirang gulugod, parang nagdulot na rin ito sa kanya ng kamatayan. At ang kawalan niya ng pag-asa, ramdam na rin ng iba sa kanyang pamilya. Pero ngayon, na may nangyari sa kanyang ina, nako, paano na? Mga kapatid, sa oras po na alam nyo na yon, welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito nyong radio drama program. Chorba! Sa buong sanlibutan. Hoy, hello. Mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord. Maleta, hindi na kailangang hatiran. Dahil pwedeng i-deposit, mga kapatid, sa ating mga bank account. Pwede rin pong ilagay sa sobre. At bahala na kayo dumiskarte. Huwag ganun. Correct. Ang makapagkwento sa inyo Tumigil ka, ha? ay siya na mismong masayang bayad kay Catherine Cristobal at kay Erwin Ocania. Ako, I take cash. Ito po ang programang Sana Lord, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod. Lourdes de Vera ang aking pangalan. Inyong pag-utusan, huwag lamang utangan. Dahil ang bigayan po dito sa programa natin ay Your credit is good, swak but I need cash. sa mga daliri ng isang kamay lamang. Yan po ang masasabi ko sa inyo. At pag nalaman ninyo, ipagmumulan talaga ng tunay na kalungkutan. Pero hindi po mahalaga yan. Ang mahalaga po, Ano yun, lamay? hindi masaya. Ang habol natin sa buhay ay hindi maging tunay na nag-uumapaw ng Yung masaya. kaligayahan, kundi ang pagiging Yung masaya. kontento sa gitna lamang. Pero yung bigay natin sa atin medyo nandun sa lower half, kumbaga. Anyway, mga kapatid, ang programang Sana Lord hanggang alas 11 ninyo maririnig at isang kwentuang pangmalakasan na naman ang hatid namin sa inyo. Maaari pong mapanood, hindi lang po mapakinggan ang mga kwento natin. Punta lamang po sa anumang live streaming platforms natin sa social media, sa ating Facebook page, maging sa YouTube live stream, mga kapatid. Hanapin po ang 105.9 True FM at sa Signal TV, maaari rin tayong panoorin dyan sa Signal TV Channel 19. Naintindihan nyo na ang kailangan muna natin gawin ay mambitin, mga kapatid, at magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Go ahead, make my day! Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, mga kapatid, balikan na po natin ang ating kwento na talagang mga hatid sa inyo ngayon ay inspirasyon. Sa isang araw lamang, sa isang iglap, maaring magbago ang iyong kapalaran.
At mangyayari yan sa loob lamang ng ilang minuto o ilang segundo sa pagsasanib ng mga nagaganap, hudyat ng oras at kilos ng reaksyon sa mga bagay-bagay hanggang malaman natin na may mga bagay pala na talagang hindi natin kontrolado at tayo pala ang biktima sa kwento. Tulad na lamang ng nangyari kay Francis, isang atleta sa kolehiyo na sureball na sana nakatakda na sanang pumasok sa isang profesional na liga. Papunta na sana siya sa tryout. Nang sa kanyang pagtawid ay nahagip siya ng sasakyan. At nang magkamalay sa ospital, ay grabe ang pinsalang iniwan sa kanyang katawan. Post-traumatic neuromuscular mobility impairment dahil sa nerve damage, chronic pain, at muscle weakness. Yan ang kanyang mga nararanasan ngayon at ang rekomendasyon ng doktor ay kailangan niyang gumamit ng wheelchair. Isang bagay na hindi matanggap ni Francis. 6 na buwan siyang nagmaktol. 6 na buwan ding tumanggi sa mga therapy sessions para sa katawan. Ayaw makisama kung meron man. Biruin mo naman kasi, atleta na dating napakataas tumalon, mabilis kumilos. Aba, kayang takbuhin sa loob lamang ng ilang segundo ang kabilaang dulo ng basketball court. Ngayon, ay hirap na hirap sa simpleng pagtayo mula sa pagkakahiga. Kaya sa pagtama sa kanya ng matinding depresyon, nawala na siya ng gana sa buhay. Bakit pa? Pero ngayon, may nangyari sa kanyang ina. At dahil dito, mas lalo ba siyang panghihinaan ng loob. Ang kapalaran na mas grabe pa sa trumpo, mga kapatid. Ang ating kwento, sinulat po ni Ginoong Vincent Manriquez. Ang pamagat nito, mga kapatid, Sa Trono ng Lumpo. Kuya Francis. Feli, kumusta si Mama? Ano bang nangyari? Overfatigue daw tsaka ulcer, sabi ng doktor na nakausap ko kanina. Sabi ko naman kasi kay Mama, magbukas ng trabaho eh. Ayoko naman na talaga magpagamot. Kayo lang tong mapilit. Wow ah! So kasalanan pa ni Mama na nagpapakahirap siya sa 3 trabaho pinagsasabay-sabay niya para na matustusan tayong dalawa tsaka yung pagpapagamot mo? Feli. Kung sinunod mo kasi yung payo niya na maghanap ka ng trabaho, hindi siya nahihirapan ng ganito. Nakatapos ka naman ng pag-aaral. Binigay ng university yung diploma mo kahit na dapat niya incomplete ka pa sa ibang subjects mo. Isang buwan pa dapat yung ipapasok mo sa school pero dahil sa coach at dean mo may malasakit sa'yo, nakagraduate ka. Pero anong ginagawa mo? Nagbumukbuk ka lang sa bahay. Kahit therapy, kinakatamaran mo pa. Sinasaya mo lahat ng pagmamahal at pagmamalasakit ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo naiintindihan, Feli. Ikaw ang hindi nakakaintindi, kuya. Tama na. Tama na nga yung pagsaself-pity mo. Kumilos ka nga. Eh, sino tatanggap sa akin sa trabaho? Paano mo malalamang wala kung hindi mo naman sinusubukan? Subukan mo muna bago ka magreklamo. Sige na, kuya. Subukan mo muna. Magtiwala ka sa sarili mo. Uy, yan yata yung bago ngayon na senior data analyst, oh. Sabi sa magandang university lang graduate yan, kaya hindi entry level ang binigay na posisyon. Ka-level mo, Jared. Alo? Pero parang ang bata pa. Oo nga eh. Kawawa naman.
Bata pa, naka-wheelchair na. Oo nga eh. PWD siya. Oo nga, PWD nga ata. Teka, tingnan natin ulit yung profile na sinend ni boss kanina. Galing to sa HR eh. Francis de la Cruz? Yes po. I'm Mariel from HR. Welcome to Vertex Dynamics. Ako na mismo ang nag-welcome sa'yo dahil naka-sick leave yung manager ninyo. Halika, ihahatid kita sa workstation mo. Follow me. Okay po. Here. Dito ka sa may aisle para hindi ka mahirapan mag-navigate sa office. Ang restroom nasa floor rin na to. May mga ramp naman at elevator na available. Kapag may concerns ka or need mo ng assistance, don't hesitate to call or message me sa company chat room. That lady there will be your teammate. Approach her. Sige po. Thank you po. Dati palang basketball varsity player yan, sabi sa profile. Teka, bakit kaya naka-wheelchair siya ngayon? Good morning. Mamaya na, Jared. Baka marinig tayo. Oh, good morning din. Ako pala si Chris. I'm the subject matter expert here. Jared naman. Ay, pre. Welcome to the team, ha? Thank you. Ako si Francis. Nice to meet you. Oy, Tim! I-welcome naman natin si Francis. Tulungan din natin siyang mag-adjust, ha? You know the drill. Okay, Francis, welcome. Oh, pag may kailangan ka, sabihin mo lang, ha? Wala ako, tawagin mo lang ako. Salamat. Grabe, Francis. Tapos mo na agad yung report. Uy, second day mo pa lang. Tapos kabibigay ko lang yan sa'yo kanina. Tapos mo na? Wow, iba. Ang bilis magtrabaho. Kasi simple lang naman ang data recon tsaka encoding. Alam mo kasi, dati 3 araw namin yung ginagawa. Lalo na kapag si Jared yung gumawa niya. Nako, minsan 1 week pa. Tapos ikaw 1 araw lang, tapos mo na. Iba ka, ha? Grabe to si Francis. Halimaw ka pala sa reports. Ako, di naman. Francis, baka pwede mo rin gawin tong isang task. Sa'yo ko rin naman ipapasa to kasi wala ka pang assign na gagawin. Sige lang. Bigyan niyo lang lahat ng ipapagawa niyo. Ay, nice. Coffee gusto mo? Baba muna tayo para makapag-coffee break. Libre ko. Hindi na, salamat. Pwede ka naman naming bilhan kung ayaw mong bumaba. Huwag ka nang mahiya. Thank you na lang. Hindi kasi talaga ako nagkakape. Tubig lang. Dati kasi bawal sa training. Never mind. Ano pala yung report na ipapagawa mo? Gawin ko na lang habang nakabreak kayo. Ay, wow! Talaga? Gagawin mo na ngayon, ha? Hoy, sipag mo naman. Di ko namin pinilit, ha? Okay lang. So, ano na nga ulit yung gagawin ko? Ito. Teka, kukunin ko sa bin. Paki-transfer sa SharePoint lahat ng laman para maging digitize na lahat ng documents dito sa office. Matagal ko na pinapatapos kay Jared yan, kaso napakabagal talaga eh. Sige. Ako nang bahala. Sige na. Mag-coffee break na kayo. Okay, balik kami kaagad. Pasabi na lang kay Jared na bumaba na kami. Sunod na lang siya. Oh, Francis, bakit mag-isa ka dito? Nasaan sila, Chris? Nag-coffee break sila, Jared. Pinapasabi nila na sunod ka na lang daw sa baba. Ganun ba? Ikaw, pre, hindi ka ba magkakape? Tara na, sabi na tayo. Salamat sa offer pero hindi kasi ako nagkakape. Tatapusin ko na lang tong pinapagawa ni Chris. Talaga? Teka, ano ba yan? Pinapalipat niya sa SharePoint site. Ha? Teka, trabaho ko yan bakit pinapagawa niyo sa'yo? Nako, hindi ko alam eh. Si Chris na lang ang tanungin mo. Sige, hayaan mo na. Baka dahil walang maipagawa sa'yo. Bababa muna ako, ha? Francis, may delivery nga pala dito sa floor mamaya. Sabihan mo na lang yung courier na hintayin kami makabalik para masign yung receiving documents, ha? Okay, sige. Teka, sure ka ba na wala kayo papabili sa baba? Wala, salamat. Okay, sige. Buti na lang mababait ang mga kaopisina ko. Sa fries? Para kay Francis nga to eh. Dapat kasi bumili ka ng sayo. Hala, nagpasama ka sa fast food chain tapos si Francis lang ang binilan mo ng merienda? Ako hindi mo ako nilibre. Lagi naman tayo magkasabay mag-break time, ha?
Dami ko kayang inutos dun sa tao. Ikaw talaga? Inintay ka na nga namin kanina. Gusto mo pang magpalibre? Tagal mo kasing dumating. Baka nasa loob na yung courier na magdadala ng supplies. Biniling ko naman kay Francis na hintayin tayo. Tsaka isa pa, hindi naman niya matutulungan yun mag-ayos. Sir, ma'am, nasa loob na ho yung mga supplies. Ha? Sino nag-receive nun? Yung nasa loob ho, siya na rin daw ang mag-aayos sa lagayan. Naku, baka hindi niya abot. Naka-wheelchair yun eh. Uy! Chris! Hintay! Uy! Oh, Francis! Dahil ang taong nawala ng kontrol sa sariling katawan, may gustong patunayan. Ang mga kakaiba o mga espesyal na pagtrato at pakikitungo ay lalo lang magpaparamdam kay Francis ng kasawian at lalo magpapaalala sa kanya ng kanyang pisikal na kapansanan. Pero ngayon, sa kanyang bagong trabaho, ang sipag naman ni Francis ay parang nasobrahan. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Sa kanyang napakalakas na pagkatumba. Mga kapatid, kami po muna ay muling mambibitin at umaasa kami sa aming pagbabalik ay nandyan ka pa rin. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Alright, nagbabalik po ang programang Sana Lord. Hello po sa mga taga-Anvil Publishing Accounting Division, sa mga taga-Book Sale Warehouse. Hello po kay Kuya Raymond at Ate Violeta, kay Ate Cora. Hello din kay Butch Sobremesan at kay Lori de la Cruz. Hello po kay Dr. Edwin Bien ng MX3 at kay Radley Hamiro ang kanyang piloto. Hello po sa inyo. Hello din po mga kapatid kay Saito Hanli, kung sino man ang employer, kung sino man ang nagpapasweldo kay Saito Hanli, taasan ninyo ang kanyang sahod. Opo, loyal listener natin yan, ha? Hoy! Tumigil ka, ha? Yeah! Hello din kay Mami Gemma Tapdasan at Nestor Agones. Kay Tatay Pablo Gutierrez, ang senior citizen na taxi driver po ng Sampaloc, Maynila. Hello din of course kay June and Tess Detona, ang first couple ng Botolan, Zambales. Sa oras na alam na po ng inyong mga orasan, atin na pong ituloy ang ating kwentuhan. Ito po ang programang Sana Lord. Mula sa kanyang kinauupuan na pinagagalaw ng 2 gulong, ay pilit na tinanggap na lamang ni Francis ng mga pangarap niyang maging profesional na basketball player ay dapat niya ng talikuran ng tuluyan. At ngayon ay pinili ng kumuha ng trabaho na hindi kakailanganin ang pagtalon ng mataas at makipag-agawan ng bola. Sa ilang araw pa lamang niya sa trabaho, mabuti naman na nakasundo ni Francis ang mga kasamahan sa opisina. Dahil sa kanyang bilis magtrabaho, may sistema daw, sa kanyang sipag at husay. Pero ngayon parang nasobrahan naman yata ang pagiging bibo at masigasig nitong si Francis kung ibabatay sa lakas ng hampas ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Nakita mo yung kanina, Chris?
Niloloko lang tayo niyang Francis. Hindi siya talaga totoong person with disability. Nakatayo siya at nasalo niya yung isang kahon bago tuluyang mahulog. Oo nga, pero nalaglag pa rin yung isang kahon. Isa lang yung nasalo niya. Pero nakatayo siya at nakalapit siya sa shelf. Nailagay niya yung mga kahon. Paano mo ba ipapaliwanag yun? Ay, oo nga, no? Nakatayo siya. Nakalakad din ng ilang hakbang. Oo, di ba? Parang nagulat din siya nung nakita niya tayo. Oo, baka niloloko lang talaga tayo niyan. Nagpapanggap lang yan na may kapansanan. Kailangan malaman ni HR to. Kaso, wala tayong pruweba eh. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Ang dami mong time, no? Makukuha mo pa talagang mag-imbestiga. Ha? Eh, kung magtrabaho ka na lang kaya. Ay, bala ka nga dyan. Ang alam ko, may CCTV dun sa pwesto niya kanina eh. Tama. Saka babantayan ko siya at kukuha pa ako ng ibang ebidensya. Gagawin ko ang lahat para mapatunayang tama ang hinala ko. Uy, Francis! Salamat sa tulong mo, ha? Sige, balik ka na sa production floor. Ako nang bahalang maglagay na itong mga supply sa itaas. Hintayin na kita. Ay, hindi na. Sige na. Ako na bahala. Uy, nandito pala kayong dalawa. O ito, isa pang box ng supplies. Medyo mabigat yan, no, ha? Teko, may hawak pa ako dito. Mabigat din to, ha? Sige, ako na lang maglalagay sa... Jared! Mahulog yung nasa taas na kahon! Chris, ilan ka? Tatama yung kahon sa'yo! Okay ka lang, Chris? Nakakalakad ka? Nakakatayo ka? Teka, Francis, akala ko ba disabled ka? Ano kasi? Oh, Francis, okay ka lang? Oo, pero... Hala, parang tutumba ka. Teka, ilalapit ko lang yung wheelchair mo. Para nagpapahawa lang naman. Uy, yung bagong labas sa elevator na pilay. Yung naka-wheelchair pala. Siya yung nasa video na nag-viral kahapon. Sabi na nga ba, familiar eh. Hala, siya ba yun? Oo. Yung nagpapanggap na lumpo kahit nakakatayo at nakakalakad naman? Tama. Kaya pala sabi ko rin, parang nakita ko na nakakasabay ko pala sa elevator. Eh bakit nga naka-wheelchair kung nakakalakad naman, di ba? Kaloka yun, di ba? Fake PWD, grabe, walang integrity. Dapat hindi yan nakapasok dito sa company na to. Eh, pahawa effect lang pala yun eh. Kaya pala mataas ang posisyon kahit bagong graduate pa lang. Ginamitan ng disability card. Uy, anong pinag-uusapan mo? Wala. Bakit kaya nakatingin dun sa bagong dating? Katim ko yun, ah. Hindi mo ba nakita ang trending ngayon? Isang fake PWD ang nag-viral kahapon sa social media. Oo. At yung katim mo yun. Totoo yun. Ano? Uy, Jared. May nakasalubong ako kanina sa elevator. Oh. Nag-trending daw si Francis sa social media. Napanood mo ba? Uy, Jared. Ha? Bakit nakangisi ka dyan? Yung tinitingnan mo. Kanina ka pa nakatitig dyan sa phone mo. May tinatanong ako. Uy, Jared. Anong ibig sabihin yan? Ito? Ano ka ba? Ako nag-upload ng videos niya. Kaya tong phone ko, ang daming notifications and comments at reactions. Oh, tignan mo, baka gusto mong basahin, oh. Maaaliw ka rito. Ikaw? Oh. Ano ka ba? Bakit mo naman ginawa yun? Eh bakit naman hindi? Parehas kami ng sentimento ng mga netizens. So, tingnan mo. O, basahin mo to. Fake PWD exposed. The public deserves the truth. O, di ba? Eh, Jared, ano ba? Eto, sabi ng isa, tingnan mo. Marunong naman palang maglakad. Bakit nakasakay sa digulong na upuan? O, tingnan mo to. Tingnan mo to isa, oh. Scammer. Ginagamit ang disability para sa special treatment. O, di ba? Ito pa nga sabi ng isa, oh. O, hindi naturuan ng tama ng magulang. Dapat
pati magulang nito, nalumpo na lang tuloy yan. Di ba? Ba, tingin nga. Oh, Huwag mo nang basahin ng malakas kasi baka marinig ka ni Francis. Nandun lang yun sa pantry. agaw trip naman to eh. Oh, ito, basahin mo. Sabi nung isa, dapat dito sa nagpapanggap na lumpo, kasuhan. Ito pa isa. Sabi, dahil laos na varsity player, naging manloloko at nagpanggap na disabled. Ang dami nagsasabi na nagpapaawa lang si Francis dahil laos na nga. Hala. Grabe naman mangutya tong mga nagko-comment. Sabi nung isa, dapat sa mga ganyan, namamatay na lang. Salot sila. Pati parking ng mga disabled o PWD inaagaw ng mga nagpapanggap na disabled. Pati discount siguro ng PWD ginagamit para makapanlamang ng kapwa. Ang kapal ng muka, wala siyang hiya. Grabe, bakit naman ganito sila sa tao? Hindi naman nila kilala si Francis Bakit naaawa? Totoo naman Peking PWD yan. Nireport ko na yan sa management tsaka sa HR. Nako, siguradong ipapatawag yang si Francis. Ano? Sinong papatawag ng HR? Ano nangyayari? Dahil sa nag-viral na video na in-upload ni Jared, si Francis ngayon ay naging sentro ng pangungutya mula sa mapanghusgang mundo ng social media. At sa mga komento at hirit ay puro panghuhusga at puro panlalait. Hindi lang sa kanyang pagkatao. Pero biruin mo, dinamay rin pati mga magulang nito. Naku, ano ngayon ang gagawin ni Francis tungkol dito? Mga kapatid, tayo po ay muling magbibitin at sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay, Sana Lord, sa True FM sa 105.9. Radio Drama. Nagbabalik po mga kapatid ang paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito po ang programang Sana Lord. At sana po'y payapa at swabing-swabe lamang ang inyong umaga, ang inyong Miyerkules mga kapatid. Nangangalahati na po tayo sa ating linggo. Maraming salamat po. Ano po ang plano ninyo? Swabe lang. Aray? Swabe lang. Aray. At ang kwentong pinakikinggan po ninyo ay isang dulang pangradyong sinulat po ni Macris Magboo Orpilla. Thank you Macris Magboo Orpilla. Thank you rin sa ating direktor na si Direk Eric Galvez. Ngayon naman, oras para palakpakan ng ating mga artista. Ang gumagana po na Chris at Feli ay walang iba kundi si Binibining Aya Mandak. Ang gumaganap na Dr. Theo Rivera at gumaganap na Jared ay si Ginoong Rafi Miranda. Bilang Mariel at Leng, ang bumuboses po sa kanila ay si Miss Ces Guevara. At ang gumaganap na Francis. Palakpakan natin mga kapatid, si Ginoong Joam Santiago. Alright, salamat sa mga artisang ito. Wow na wow. Ito na mga kapatid ang pagpapatuloy ng ating kwento. Pinakaayaw raw ng mga may kapansanan, yung sila'y kinaawaan. Anumang dakila ng pakay, gaano man kabuti ang iyong intensyon, kabaligtaran, minsan o madalas, yung dulot sa kanila ng ganyan. True. Dahil mas ipaparamdam pa nito sa kanila ang kawalan nila ng silbi.
dahan-dahan nang natatanggap nitong si Francis na ito ng kanyang kapalaran. Hindi sa basketball court, kundi sa isang opisina ng mga computer, mga files, kung ano-ano mga papel. Ito na ang bago niyang mundo. Pero sa nangyari sa kanya ngayon, salamat na lamang sa video na in-upload ni Jared na hindi nagpapakita ng kabuuhan ng sitwasyon. Eto ngayon si Francis ay umani ng katakot-takot na panghuhusgat, pangungutya mula sa mga mga grabe na mga napaka-perfect na mga tao sa social media. Dumi-dumi mo! Kung makapanghusga, Bastos ka! akala mo pwede magtrabaho sa Supreme Court sa Padre Faura? Hindi tanaw ang buong nangyayari. Kaya ngayon, ang tingin kay Francis, namimiki para magkaroon ng mga espesyal na privilege. Tama na yan. Dati sentro sana ang posisyon sa basketball court, ngayon sentro ng kontrobersya at panglalait at panghuhusga sa social media. Anong gagawin ni Francis? Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatang Sa Trono ng Lumpo. Uy, huwag yung pasakay ng elevator yan. Marunong maglakad yan. Nakakatayo yan. Hoy, maghagdan ka na lang. Makakasikip ka lang dito sa elevator. Maghagdanan ka na lang. Feeling famous to ah. Porque kinuha na siya ng litrato at pinagkakaguluhan ng mga tao. Hoy! Bumaba na nga lang kayo kung bababa kayo. Kayo nagpapatagal ng elevator eh. Uy, teka. Mga sisero. Sandali lang. Chris, sasabay ako. Tara na! Iwan mo rin si Francis. Kaya niya magagdan. Oh, teka, tinan mo. Bitiwan mo ako. Uy, Jared, ano bang ginagawa mo? Ipapakita ko sa inyo na kaya na itong tumayo. Jared, bitiwan mo ako! Hindi mo alam ang ginagawa mo! O pa yung sinabihan mo niyan? Oh, ayan oh. Sumandal ka dyan sa railings at subukan mo lapitan tong wheelchair mo. Ayan, may pa-demo. Inilayo ang wheelchair at pinatayo yung scammer na ex-varsity player sa may hallway. Lakad na, Francis. Lakad. Balik mo yung wheelchair ko! Oo, lumapit ka muna. Francis! Francis! Umaacting lang yan eh. Asya, bababa na ako. Chris, bahala ka kung magpapaloko ka sa scammer na peking disabled na yan ha. Ayos to ah. May bago akong video na i-upload. Sigurado akong magbabiral na naman tong peking PWD na to. Francis, this is a formal HR investigation. Investigation? Oo. May reports kasi regarding possible misconduct. Against kanino? Wala naman akong isinampang incident report. Against you. Ha? Laban sa akin? Misconduct dahil nakatayo at nakalakad ako? Francis, Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ipaliwanag ko nangyayari sa katawan ko at sa karamdaman ko. Sorry I'm late. si Jared ang nag-submit ng incident report. I called him here to hear both sides. Concerned lang naman kami sa company reputation eh. Concerned? Kaya ba in-upload mo yung videos ko nang walang permiso? Oh, nakita namin nakakatayo ka at nakakalakad ka. Natural, magtataka kami. Hindi ba pagpapanggap yun? Wala kang integridad. Isa kang manluloko. Jared... Hindi ibig sabihin ng nakita nyo manloloko na ako. Hindi rason yun para husgahan nyo ako ng ganito. Eh bakit kailangan mo mag-wheelchair? Ha? Kung nakakatayo ka at nakakalakad ka naman pala, hindi ba panluloko yun? Dahil may mga oras at araw na hindi ko kayang tumayo. Hindi ko kayang maglakad.
Ambulatory wheelchair user ako. Wow. May pa-title pang ganun. Baka naman ano lang yan, ha? Selective paralysis? Ang convenient naman ng sakit mo, no? Minsan nakakalakad, minsan hindi. Uy, wow! Tapos may discount ka pa, no? At perks ng PWD. Eh di ikaw na, Jared! Pagod na ako magpaliwanag. Kailangan ko bang ipakita ang MRI results ko? Kailangan ko ba i-video ang sarili ko na umiiyak sa sakit para lang maniwala kayo? Francis, please calm down. Di ba? Bastos pa eh. Hindi na iginalang si Miss Mariel. Dapat talaga i-terminate na yung bastos na fake na PWD na yan eh. Isang hakbang pa. Bakit hindi ko kaya? Bakit lagi na lang hindi ko kaya? Kuya Francis? Kuya! Kuya, buksan mo tong pinto! Huwag! Pabayaan mo na ako! Kuya! Kuya Francis! Feli, napapagod na ako. Bakit kailangan ko ipaliwanag sa iba ang isang kondisyon na kahit ako sa sarili ko hindi ko matanggap? Kuya, pasensya na hindi kita matutulungan. Gusto ko man burahin lahat ng comments tsaka awayin lahat ng ignoranting taong hindi alam ang tungkol sa karamdaman mo. Masyado silang madami eh. Kilala ba nila ako para husgahan nila ako, ha? Alam ba nila pinagdadaanan ko? Ang pinagdaanan ng pamilya natin? Kuya. Pagod na ako sa buhay na to, Feli. Akala ko okay na ako. Akala ko makakabangon na ako ulit. Pero, eto na naman. Parang wala na talaga akong lugar sa mundong to. Kuya, nandito lang ako lagi para sa'yo. Kami ni Mama. Huwag mong sasabihin kay Mama ang nangyari, Feli. Ayoko mag-alala siya. Sige na. Okay na ako. Lumabas ka na. Maghihilamos lang ako tapos matutulog na ako. Sigurado ka? Oo. This is absurd! Doc, bakit po? Baka mabasag ang phone ninyo sa paghagis ninyo sa lamesa. Ilang buwan ko nang kinukumbinsi ang pasyente ko na magpalakas, mag-rehabilitate, tapos sisiraan lang at aakusahan ng mga ignorante! Doc! Tito Teo! Tulungan niyo ako! Feli, bakit? Ano nangyari? Doc, si Kuya! Ha? Tulungan niyo po si Kuya! Bakit? Iniwan ko si Kuya kagabi. Sabi niya matutulog na siya. Pagising ko kaninang umaga, wala siya sa kwarto niya. Wala siya sa buong bahay. Hindi niya din dala yung saklay niya. Hindi rin niya ginamit yung wheelchair. Saan nagpunta? Dahil ba to sa mga umakalat na video niya? Opo. Isang lugar lang ang pwede niyang puntahan. Sa Saan? mausoleum ng tatay namin. Pero kahit pagpaliwanagan ko si Kuya, hindi po siya makikinig sa akin. Baka sa'yo lang po siya ulit makinig. O sige, Feli. Halika. Samahan mo ko't puntahan natin ang kuya mo. Kailangan ko pa bang mahirapan ng ganito? Para lang mapatunayan sa ibang tao na hindi ko kayang maglakad ng diretso? Na hindi ko kayang tumayo at maglakad ng matagal? Kailangan ko pa masaktan ng ganito para lang hindi ko tsain ng iba? Francis! Ninong Doc, Wala kang kailangang patunayan sa kahit na kanino. Lalo na sa mga taong piniling maging ignorante. Sa panahon ngayon, mabilis na nang mangalap ng impormasyon sa lahat ng bagay. Isang dut-dut lang sa cellphone at internet. May paliwanag na. Ang dali na lang isearch ng ambulatory wheelchair user. hindi ko kailangang magpaliwanag.
At patunayan sa iba, kahit na dinudurog nila ako, yung buong pagkatao ko, pati pamilya ko. Francis, Baka nga tama sila at mali ako. anong ibig mo sabihin? Kung nakakalakad naman pala ako minsan, baka nga umaarte lang ako. Francis, O baka kaya hindi ako makalakad ng diretso at matagal dahil duwag ako. Dahil mahina ako. nang unang araw, matapos ang aksidente mo, hindi mo maigalaw ang binti mo nang hindi ka umiiyak sa sakit. Hindi gawa-gawa ang nerve damage. Hindi imbento ang chronic pain. At lalong hindi peke ang traumang sinapit ng katawan mo. Pero bakit parang walang naniniwala? Dahil sa panahon ngayon, mas madaling manghusga kaysa umintindi. Dahil ang mga tao, kadalasan lalo na sa social media, ay halos walang konsepto ng nasa gitna. Wala! Lahat ay kung hindi sa Team A, ay nasa Team B. Para bang ang buhay palagi ay parang basketball na laro. Team A versus Team B or Team B. Hindi mo pwedeng nanonood lang nasa gitna lamang. At hindi mo pwedeng may ganong sitwasyon tulad ng kay Francis. Ambulatory wheelchair user. Marami pong ganyan. Na hindi ganap na kayang lumakad ng matagal at malayuan, pero hindi rin man ganap na walang lakas ang kanyang mga paa. True. Tapos nakita lang minsan na tumayo. Aba, parang milagro na. At ang patuloy na paggamit sa wheelchair ay isang paraan ba ng panlilinalang at pandaraya. Nako mga kapatid, minsan namang ganyang komento ay may sinasabi. Hindi tungkol doon sa gusto nilang targetin sa pangungutya, kundi yung mismong nangungutya. Kung anong pananaw niya, malamang yung mali siya niya, mayroon din siyang yun ay salamin ng kanyang pagkatao. Talaga bang demonyo ka na at wala ka ng puso? Yan ang tanong ni Manoy, mga kapatid. Pero parating na tayo sa exciting part, mga kapatid. Magbabalik po ang Sana Lord. Makalipas lamang ang ilang paalala. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9. Mga kapatid, eto na po. Ano nga ba ang mangyayari kay Francis? Ngayong siya ang sentro ng kontrobersya at matinding eskandalo. Actually, hindi skandalo. Dahil walang ginagawang masama si Francis. Nagkataon lang na ang dapat niyang sipain ay si Jared. Kasi nag-upload ba naman ng video, kaya ngayon inulan ng panghuhusga si Francis na mula sa paging sentro sana sa basketball bilang profesional na player, ngayon ay sentro ng matinding pangungutya sa social media. Kung paano babangon si Francis sa buhay upang magtuloy-tuloy lamang. Ito na po ang huling bahagi ng ating kwento na pinamagatang. At ang nagsulat po nito pala ay si Macris Magboo Orpilla. Ito na po ang kwentong pinamagatang sa trono ng lumpo. Doc Saya Rivera, thank you for coming. Hindi ako narito para pasalamatan nyo. Naiintindihan ko. I don't think so. MRI results, neurological findings, rehabilitation assessments. Francis is an ambulatory wheelchair user dahil sa aksidente niya almost a year ago. Meaning? May kakayahan siyang tumayo at maglakad minsan pero hindi consistent, hindi stable.
Kadalasan makatayo o makalakad man siya ng walang saklay, kapalit nito ay matinding sakit. So, posible talaga. Oo, tama. That's right. Posibleng makita nyo siyang nakatayo ngayon, tapos hindi na makalakad mamaya. I see. I don't think so. Naniwala kayo kaagad sa viral video kaysa makinig sa empleyado nyo. May slogan pa ang company nyo na diversity and inclusion. Pero kayo pa mismo ang unang nanghusga. Inclusion slogan. Habang ipinaparamdam nyong kriminal ang disabled nyong empleyado. Iniimbestigahan namin siya objectively. Pero habang iniimbestigahan nyo, unti-unti naman siyang sinisira ng mga tao sa paligid niya. Hindi nyo siya naprotektahan. Imbis na integridad ni Francis ang questionin nyo, bakit hindi ang mga tao dito, pati ang company policy nyo, ang imbestigahan nyo? Doc. I want immediate action on this, Miss. Hindi lang ako doktor ni Francis de la Cruz. I'm also his godfather and guardian now. Do something about this. I want to be present on your investigation as my godson's representative. This meeting is now recorded for internal investigation and documentation. Jared, Po. ikaw ang nag-upload ng viral video Opo. Concerned employee lang po ako. without consent? Nakita niyo naman eh. Nakakalagot at nakakatayo yung scammer na yan eh. Automatic scammer agad? Paano magiging disabled kung marunong tumayo? Yung may epilepsy ba, inaatake bawat oras, bawat araw? Yung may autoimmune disease, yung may terminal cancer ba, hindi ba kagad makagalaw? Yung may mga depression ba, kita nyo kagad na depressed siya? May presyong mabigat ang bawat hakbang ni Francis. Gumagamit siya ng wheelchair, hindi dahil gusto niya, kung hindi dahil kailangan niya. So, ano pong gusto niyong palabasin? Ako yung masama? Malay ko bang ambulance disease na yan? Ambulatory wheelchair user si Francis. Hindi sakit yon, kung hindi condition. Gawa ng chronic pain, dala ng nerve and muscle damage na maaksidente siya. I-search mo na lang. Total, magaling ka naman sa mga internet, di ba? Hindi ko naman kontrolado yung internet eh. Tsaka yung reaction ng mga netizens eh. This is so unprofessional and against company policies. We will serve your termination notice effective immediately. Thank you for your time, Jared. You may leave. Ano akala nila? Ganun-ganun lang yon. Hindi naman ako naninira lang basta. May pruweba naman ako ah. Malay ko bang may ambulatory wheelchair user na ganyan? Francis? Tingnan mo dinadaanan mo! Munti ka na naman masagasaan, oh! Pasalamat ka, nahila pa kita. Tinulungan mo ako. Niligtas mo ako. May silbi naman ako kahit nakaupo ako sa wheelchair. Sabi mo nga, di ba? Nakakalakad naman ako at nakakatayo. Francis, sorry ah. Teka. Sige na, tutulungan kita tumayo. Kaya ko to. Francis. Di ba itong gusto mong makita? Ang tumayo ako mag-isa? O baka gusto mong panoorin gumapang ako. Bitiwan mo ako! Baka sabihin mo pa, umaarte lang ako eh. Ha? Francis, I'm sorry na. Sige na. Hindi ko kasi naiintindihan yung yung pinagdadaanan mo eh. Sorry na. Ano pang magagawa ng sorry mo? Makakalakad ba ako ulit ng normal kapag tinanggap ko ang sorry mo? Excuse me nga. Bitiwan mo ako. Kaya ko sumakay ng wheelchair mag-isa. Mas sakit at mahirap pero kakayanin ko. Hindi na ako magpapatalo sa mga ignorante at mapanghusgang kagaya mo. Francis, on behalf of the company, we sincerely apologize. Naipaliwanag na po ni Doc Teo sa akin. Pumapayag na rin akong maging speaker ng Disability Awareness Program ng opisina. Salamat, Francis, sa pagpayag mo maging speaker ng Disability Awareness Program. Francis, sorry ah.
hindi kita natulungan at naipagtanggol. Alam ko namang hindi ka dumagdag sa mga humusga sa akin. Pero kung sana, mas natulungan kita. Minsan kahit katahimikan lang, pagtulong na sa katulad namin. Sana lang makatulong ang awareness program na to para sa mga katulad kong kinukutya ng mga tao kahit hindi naman dapat. Hindi nila alam ang hirap at sakit na dinaranas namin para lang magkaroon ulit ng lakas na bumangon, humakbang at manatiling nakatayo. Mas masakit ang mawalan ng pag-asa at pagdudahan ng sarili, Chris, dahil sa panghuhusga ng iba. Yun man lang sana, huwag nang danasin ng ibang katulad ko. Kuya, sikat ka na naman. Ellie, huwag mong kulitin ang kuya mo. Pagod galing trabaho. Ma, ito panoorin mo. Ang gwapo ni Kuya. Ang galing-galing pang magsalita. Ngayon, siguradong nagsisisi na yung mga basher mo, Kuya. Patingin nga. Pero kahit ano pa ito, Francis, anak, lagi kaming proud ng kapatid mo sa'yo. Tandaan mo yan, ha? Opo, Mama. Oh, madali, panoorin mo na rin. Kung may taong katulad kong takot, lumabas ngayon, naiintindihan kita. Alam ko kung gaano kasakit pagtawanan, pagdudahan, at husgahan ng mga taong hindi ka naman kilala. Akala ko noon, pinakamalala nang mawalan ako ng pangarap dahil sa aksidente. Pero, mas masakit palang pilitin araw-araw patunayan na totoo ang sakit ko. Kaya sana, huwag mong sirain ang sarili mo para lang paniwalaan ng iba. Hindi mo kailangan magmukhang kawawa para maging valid ang paghihirap mo. Dahil ginagamit natin ang wheelchair, hindi para kaawaan, kundi para mabuhay nang may natitira pang konting dignidad. Bago tayo manghusga, sana matuto muna tayong makinig, umintindi, at rumispeto sa mga sakit at laban na hindi nakikita ng ating mga mata. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.